Magandang araw mga mag-aaral! Handa na ba kayong matuto ng bago? Kung gayon, ating tatalakayin sa araw na ito ang isang mahalagang bahagi ng ating wika, ang pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay isang bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos, galaw o pangyayari. Ito ay nagpapakita ng ginagawa ng isang tao, bagay, hayop, o isang pangyayari sa isang pangungusap. Upang mas lalo pa nating maintindihan kung ano ang pandiwa, magbibigay ako ng dalawang halimbawa. Una, naglakad si Ana papunta sa palengke. Pangalawa, umuulan sa labas. Sa mga pangungusap na aking nabanggit, ang salitang naglakad at umuulan ay dalawang halimbawa ng pandiwa na nagsasaad ng kilos ng isang tao. Ako'y lubos na nasisihan dahil atin nang natalakay kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pandiwa. Ngunit bukod pa rito, mayroong tatlong aspekto ang pandiwa. Una ay ang perpektibo o ang mga bagay na tapos nang mangyari. Sunod ay imperpektibo o mga bagay na kasalukuyang nangyayari. At ang panghuli naman ay kontemplatibo, ang mga bagay na mangyayari pa lamang. Isang halimbawa ng perpektibong pandiwa ay kumakain si Lola. Ang halimbawa na magbibigay patunay sa imperpektibo ay kumakain si Lola ngayon. Bukod sa aspekto ng pandiwa, meron din tayong tinatawag na focus ng pandiwa. Ito ay ugnayan ng pandiwa sa paksa ng pangungusap. Narito ang ilang halimbawa. Una ay ang focus sa aktor. Ang paksa ay tagatanggap ng kilos. Halimbawa, si Carlo ay nagluto ng adobo. Pangalawa ay focus sa layon. Ang layon ng bagay ay paksa sa pangungusap. Halimbawa, ang adobo ay niluto ni Carlo. Subukin natin. Tukuyin kung ano ang focus ng pandiwa o kung anong uri ng aspekto ng pandiwa ang mga pangungusap. Para sa unang katanungan, naglinis si Maria ng silid-aralan. Pangalawang katanungan, maghuhugas pa lamang ng palato si Juan. At panghuli, uminom ng malamig na tubig si Ana. Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Para sa unang tanong, ang sagot ay perpektibo. Para sa pangalawang katanungan, ang tamang sagot ay kontemplatibo. At para sa pangatlong katanungan, ang tamang sagot ay perpektibo. Mahusay! Ngayon ay mas malinaw na sa atin kung ano nga ba ang gamit ng pandiwa sa isang pangungusap. Tandaan, ang pandiwa ay hindi lamang nagsasaad ng kilos, dahil ito ay nagsasaad rin o mayroon din binibigyang konsiderasyon pagdating sa panahon at focus na kailangang malaman upang maging mas epektibo ang pakikipag-usap sa kapwa. Hanggang sa susunod na talakayan, klase. Paalam!